saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saang lugar ito. Oh, di ba? Aralin niya kung meron pa bang nagugutom at saan pong lugar ito. Di ba mga Lodi, sinasabi po lagi nila na nabawasan daw po ang gutom sa ating bansa nung pumasok po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kasinungalingan at isa na rin po nagpatunay niyan mga idol. O ito, pakinggan nyo mabuti ha. Yung una, sabi niya, hahanapin pa nila kung saan po yung mga nagsasabing nagugutom po sila. Hirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa taong bayan. Umaasa rin po sila dyan, katulad nga po nito. Sabi po sa survey, di umanon tumataas ang hunger rate. Kahit marami na po tayong programa ng ayuda, kaya sabi nga po natin, titignan natin kung saan nanggagaling ito. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma, lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Nasanay na po ang mga tamad na mga kababayan nating Pilipino na tumanggap ng ayuda dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Aminin nyo na kasi, kakapaayuda nyo dyan sa mga tao, lalong tumaas po ang hunger rate ng ating bansa dahil naging tamad na sa paghahanap ng trabaho. Hindi gaya nung panahon ni Tatay Duterte, mga Lodi, binibigyan po talaga ng trabaho ang mga kababayan natin. Hindi ginagawang tamad. Imposible pong mawalan po ng pagkain sa pagkainan yan. Nagsusumikap Ngayon, mag-aabang lang po sa ayuda ng ating pamahalaan na 5K o etc. Meron na po silang pampatawid gutom. Yan po talaga ang ginagawa ng administrasyon ninyo. Pangtawid gutom lang talaga lagi. Hindi pang permanente. O diba mga Lodi, ang galing. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. At sinasabi mong di umano tumataas ang hunger rate. Mataas talaga ang hunger rate ngayon sa panahon ng iyong amo. Eto nga't nasupalpal po siya ni Atty. Panelo Pakinggan nyo po mabuti mga Lodi kawawa daw po talaga dahil ito po si Yusek Claire wala pong kaalam-alam sa kanyang mga pinagsasabi. Pakinggan nyo. Nakakaawa nga sila Solo naaawa ako sa gobyerno. Yung palengkera ng palasyo, nakakaawa din. Palengkera ng palasyo. Isa sa dahilan kung bakit siya ang hinire, mga idol. Kasi apparently, wala siyang access sa presidente niya. May sasabihin siya, pagkatapos may sasabihin, iba na. Kakaawa din sila Unlike before, tingnan nyo, kami noon ba, nung ako'y nakapagsalita, may access ako sa presidente. At kahit na wala akong access, kilala ko yung presidente. Magbarkada kami, mulat sa pool. Kaya alam ko takbo ng utak niya. Kaya pag sinabi ko sa umaga, yun din ang sinasabi niya sa hapon. Wala daw pong access ito po si Claire Castro. Kaya yung mga pinagsasabi niya dyan, mga Lodi, pag nagkamali siya ng sagot sa tanong, babawiin niya din po yan, mga Lodi, kalaunan. Kasi hindi po niya alam talaga ang isasagot niya dyan po sa posisyon kung saan po siya itinalaga. Ang punto talaga nito, bakit po siya nilagay dyan, mga idol, hindi po para magbigay ng impormasyon sa mga nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ang tunay na pakay po at ang trabaho po talaga niya, sirain ang mga Duterte. Inuna nga po niya dito si Mayor Baste. Kahit hindi naman po directly sa Davao ang tanong, mga Lodi, Davao City agad ang pinunterya. Eto po, pakinggan nyo mabuti Afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksan. Reaction po dito. Davao, Cebu, and Manila. Pero ito ang kanyang sagot. Davao, including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Davao City agad ang pinunteriya niya, mga Lodi, dahil nandun nga po nakilala ang mga Duterte. At anong sabi niya dito kay Mayor Baste Duterte, mga Lodi? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. Ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Anong lang natin yon? So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun? Bakit ganon? At least daw ngayon, nagkakaroon daw po ng record yung mga namamatay na mga tao. Tanong lang natin kay Atty. Claire, yung mga taong nawala nung time na panahon ni Marcos Sr., meron rin ba kayong record nun?
Kung meron dapat na ipa-ICC mga idol, panahon po ng tatay ni Bongbong Marcos Jr. Kaso nga lang mga lodi, tsugi ni. At inuulit lang po ng anak kung ano po yung ginawang kamalian ng kanyang ama nung panahon po ni former President Ferdinand Marcos Sr. Attack dog po si Claire Castro. Yan po talaga ang totoo niyang trabaho dyan sa Malacanang o dyan po sa Presidential Communications Office. Ito pa nga yung pangalawa mga lodi, panay tira rin po kay VP Sara Duterte. Na kahit hindi pa naman po nagdedeklarang tatakbo po siya bilang Pangulo ng ating bansa. Ito po yung kanyang statement. Magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Wow! Ang galing! Makapagsalita. Alam niyo ba talaga kung ano ang tunay na posisyon ng isang pangalawang pangulo? Madam Claire, attorney ka. Alam mo dapat yan. Kapag nagtrabaho si VP Sara Duterte, tinitira nyo pa rin. At sabihin na pinangungunahan ng Pangulo. Pero ayun mga lodi na walang ginagawa at nandun daw po sa abroad dahil nga po nakulong po dun si Tatay Duterte sa illegal na pamamaraan ng ICC o ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Nagdadadakdak po siya mga lodi. May papakita lang po akong video sa inyo. Kung makapanghusga kasi itong babaeng to, akala nyo talaga kay linis-linis. Eto po, panoorin nyo mga lodi, Ayan, ang ginawa niya. Ano kasalanan ko? Parang pagkagulang ko yan, di ba? Kasalanan? Gano'n ka na pag-abusado? Kasalanan mo, sige, sigaw-sigawan mo ko. Yeah? Busy ka na nilitaw, busy ka na malagyan ng kliyente. Sir, pasensya na po talaga, ha? Alam ko na